Ilang buwan din ang lumipas nung maranasan ng aking ina ang nakagigimbal na pagpulong sa kanya habang natutulog, ngunit di pa din tumitigil ang pagpaparamdam sa kanya. Nandyan pa rin ang mga yabag sa sala tuwing 10 oras ng gabi, kaya naman tuwing sasapit ng dilim, pinansagana namin ito gabi ng lagim. Upang umaliwalas ang aura ng bahay, unti-unting inayos ng aking ina ang aming tirahan at bumili naman ng gamit ang aking ama upang malibang kami. Isa sa binili niya ay ang karaoke cassette na pinapatugtog ng aking ina tuwing umaga ng malakas. Sabi kasi nila, pag daw maingay ang bahay ay mapapalayas nito ang mga masasamang espiritu at kaluluwa. Subalit, tuwing sasapit ng gabi o gabi ng lagim kung aming tawagin, ay patuloy pa rin ang mga yabag sa sala. Kaya di nakatiis ang aking ina at pinabindisyonan muli ang bahay. Subalit, mas mukhang nagalit ang mga kaluluwang namamahay sa bahay na ito. Mas lumala ang kanilang pagpaparamdam. Isa sa nakakakilabot na pagpaparamdam ay ang bigla na lang pag-alarm ng aming orasan ng alas 12 ng madaling araw. Ito ang unang beses namin itong marinig na nag-alarm simula nung nabili ito. Ang tunog nito ay katulad ng lumang kampana ng simbahan. Nung una, akala ng aking ina ay pinaglaruan namin magkapatid ito, kaya in-off niya ang alarm. Subalit, tumunog ulit ito ng alas 3 ng madaling araw. Nahinto lang ito nang tanggalin niya mismo ang soundbox ng orasan. Isa siguro sa paborito naming gamit dito sa bahay ay itong sopa na gawa sa ratan. Dahil bukod sa pwede itong maging higaan, ay magaan din itong buhatin kaya pwedeng ipwesto kahit saan. Kagaya ng partikular na gabi na ito kung saan umuulan at walang kuryente. Nakapwesto ang sopa na ito sa loob ng kwarto na malapit sa pinto at tanaw ang altar. Kasya kasi ang dalawang kama dito sa kwarto. Kaming tatlo lang noong oras na yun dahil di nakapunta sila tita dahil sa lakas ng ulan. Tanging kandila lang ang nagsisilbing ilaw namin noon na nakalagay sa aming altar sa taas ng cabinet katabi ng imahe ng ina ng laging saklolo. Nasa kwarto lang kami tatlo at pinagmamasdan ng aking ina ang altar. Tila ba may pinapakiramdaman. Di nagtagal ay humina din ang ulan kasabay nito ay sinabi ng aking ina, "Pakinggan mo mabuti, kanina ko pa naririnig." "Ano yun?" Pagtatakang tanong ko. "May nagbubuklat ng libro," wika niya. Kaya naman pinakinggan ko mabuti at merong ang tumutunog na tila naglilipat ng pahina ng libro. Palakas ito ng palakas habang humihina ang ulan at tinuro din niya ang aming altar. "Pagbastan mong mabuti, unting-unting umiikot si Mama Mary. Pinabantayan niya tayo," wika niya. Pinagmasdan ko ito pero di ako sigurado kung umiikot niya. Sa isip ko, baka dahil lang ito sa ilaw ng kandila kaya mukhang umiikot. Kaya naman, binaling ko ang aking atensyon sa tunog ng paglipat ng pahina ng libro na di pa din humihinto. Ilang minuto din itong nagtagal, kaya naman tumingin ulit ako sa altar at laking gulat ko nang nakaharap na sa amin ang imahe ni Mama Mary. Nahinto lang lahat ng pangyayaring iyon nang bumalik na ang kuryente. Kinagabihan din nun habang natutulog kaming lahat, nagising ang aking ina na nakahiwalay na higaan sa aming magkapatid. Nagising na naman siya sa ingay, pero kakaiba ang ingay na ito dahil hindi na yabag kundi parang mga kahoy na nagpupukpukan at tila nanggagaling mismo sa kwarto kaya naman bumangon siya. Laking gulat at takot niya nang makita niya ang kama na hinihigaan naming magkapatid ay lumutang ng bahagya sa sahig at biglang bumagsak at yumayanig. Kaya naman, nagdasal siya ng taimtim hanggang suminto ang pagyanig nito. Ikaw, anong kwentong gabi ng lagim mo? So guys, salamat sa panonood. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like and share nyo na rin itong video kung nagustuhan nyo. At gusto ko din i-shoutout yung mga nag-comment sa first video ko. Shoutout kay Eugene, Iriza Miguel, John Mariano Pamintuan, Nor Alisa, at kay Alison Navarro. Gusto ko din mag-thank you sa mga channels na sumuporta sa akin. Precious Tan Family, Gummy Berry Gaming, Lizelle T, Jeboy Motion, Kwentong Nakakakilabot,
Creepy Shinigami at kay Sandibong Bangungot. Kung di pa kayo nakasubscribe sa kanila, please subscribe. Like and follow nyo na din yung page ko. Links down below.